Kabanata 2671. Sa pagkakataong iyon, pinagalan ni Devil Ancestor Bale ang kanyang mga atake dahil itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa gintong mata sa pagitan ng mga kilay ni Dustin. Ito ay dahil hinihila ng mata ang kanyang espiritual na kaluluwa palabas sa kanyang soul sea. Maging si Dennis, ang deputy leader ng Yaksha Palace ay gumugol ng ilang oras sa pagsisikap na alisin ang Eye of the Ghost Dome Ancestor ni Dustin. Si Dennis ay mas malakas kaysa sa Devil Ancestor Bale. Imposibleng maalis ng ninuno ng demonyo ang kanyang sarili sa ikatlong mata ni Dustin sa maikling panahon. Nawala sa pag-iisip si Devil Ancestor Bale. Iniisip kung paano talunin ang third eye ng ang boses ni Dustin ang nakakuha ng atensyon niya. Old bastard, anong ginagawa mo pa dito? Hell is waiting for you. Right now. Tigaw ni Dustin. Nagambala ang Devil Ancestor Bale. Kinuha ni Dustin ang pagkakataon at nagpakawala ng ilang streaks ng sword light para tamaan ang kanyang nakatatandang kalaban. Ang bawat guhit ng liwanag ng espada ay naglalaman ng pinagsamang lakas ng 6,000 galaw ng espada. Ang nakasisilaw at kapansin-pansing divine ruling chains ay nahulog mula sa langit at bumaril sa bilis ng kidlat patungo sa Devil Ancestor Bale na parang matalas na arrow. Inilagay ni Dustin ang kanyang mga kamao sa dalawang magic pot at pinunasan si Devil Ancestor Bale ng walang tigil na suntok. Samantala, ang kanyang demonyong avatar ang nag-activate ng World Sealing Tubod Magic. Maraming itim na ron ang lumitaw sa lahat ng dako at dinaig ang Devil Ancestor Bale. Pagkatapos ay patuloy nitong hinampas ng malakas si Devil Ancestor Bale gamit ang napakalaking Diabolic Killing Needle. Isang sunod-sunod na malalakas na ingay ang umalangaw-ngaw habang sinasalakay ni Dustin at ng kanyang demonyong avatar ang ninuno ng demonyo. Naipit si Devil Ancestor Bale. Hindi makagalaw. Sa napakaikling panahon, nakatanggap siya ng maraming suntok mula sa kapangyarihan na pinakawalan ni Dustin at ng kanyang demonyong avatar. Nang matanto ng ninuno ng demonyo ang nangyayari, ilang malalalim na butas na ang lumitaw sa kanyang katawan. Tinalubong siya ng matinding sakit. Pagkatapos sa isang kislap ng liwanag, ang kanyang laman, buto at laman loob ay sumabog na parang pinata ng 5 de Mayo. Dahil dito, kumalsik ang kanyang laman at dugo kung saan-saan. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na malalalim na hiwa at sugat ang makikita sa natitira sa katawan ni Devil Ancestor Bale, na nagpapakita ng kanyang mga buto, pituka at iba pang organ. Kamangha-mangha, siya ay buhay pa, ngunit ang sakit ay hindi makayanan para sa kanya. Hindi napigilan ni Devil Ancestor Bale na mapasigaw. Ngunit ito ay simula pa lamang. Sa susunod na sandali, bam! Ang kanyang mga braso ay sumabog at naging mas maraming pagsabog ng mga buto at laman. Ink, makakatakas ka sa akin ngayon. That's not gonna happen. Nawala ng pasensya si Dustin nang makita niya ang plano ni Devil Ancestor Bale. Binilisan niya ang takbo at mabilis na tumakbo patungo sa ulo niya sa bilis ng kidlat. Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang isang tunog na nakakasira sa tenga. Ang itim na payong sa itaas ng ulo ni Devil Ancestor Bale. Sumambulat ang isang maliwanag na liwanag, na nagdulot ng nakakatakot na kapangyarihan. Tinira nito ang espasyo sa kanilang paligid. At nabuo ang isang malaking spatial passage. Bush! Isang madilim at misteryosong enerhiya ang bumalot sa ulo ni Devil Ancestor Bale. Hinayla ito sa daanan bago nawala. Walang takas para sa iyo. Wasakin na ni Dustin ang Devil Ancestor Bale. Walang paraan na hahayaan siyang makatakas. Nang marating niya ang spatial channel, inilabas niya ang spatial power at itinuro ito na pumasok sa channel. Boom! Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa spatial passageway nang magsimula itong gumuho. Ang matandang halimaw na iyon ay hindi dapat makalabas sa channel na ito. Bulong ni Dustin. Alam niyang imposibleng maabutin niya si Devil Ancestor Bale. Sa sandaling iyon, nagmula sa spatial passage ang tawa ni Devil Ancestor Bale. Dustin, huli ka na. Ngayon, hindi mo na ako mapapatay. Dadalhin ako ng Magic Soul Protecting Umbrella kahit saan ko gusto. Dustin, wait and see.
Balang araw babalik ako para sa'yo. I will have my revenge and when I am back. You know. Umalangaw-ngaw ang boses ni Devil Ancestor Bale. Damn it. Nakatakas pa rin ang maruming matandang bastos na iyon. Isip ni Dustin. Na nag-aatubili na tanggapin ang kabiguan niyang wakasan ang buhay ng matandang demonyo. Pagkatapos ay lumingon siya sa iba pang masasamang nilalang sa paligid niya na may masamang ngiti. Hindi maganda yan. Kahit na ang ninuno ng demonyo ay nakatakas na. Dapat tayong tumakas. Biglang nagsimulang tumakbo ang lahat ng demonyo na parang mga daga na sinusubukang tumakas sa lumulubog na barko. Nawala ang kanilang pinuno. At hindi alam kung ano ang gagawin. Kahit na si Devil Ancestor Bale ay nakatakas sa sandaling siya ay natalo. Dahil doon, lahat ng demonyo ay tuluyang nawala ng gana na lumaban. Ang apat na Grand Leaders ay nagsabuatan sa isa't isa para harapin si Dustin. Ang bawat isa sa kanila ay bumuo ng isang piling hukbo. Kapag nahanap na nila si Dustin, agad nilang tatawagan ang kanilang mga hukbo at haharapin ng magkasama si Dustin. Sa maraming hukbo, ang bilang ng mga masasamang demonyo na nagtitipon dito ay malapit sa 10 milyon. Ngayon ay mabilis silang nakatakas. Ang eksena ay isang bagay na dapat pagmasdan. Tulad ng mga balang, ang mga demonyo ay siksikan sa lupa at langit. Pinakamabilis na tumakas ang apat na Grand Leaders at makikita sa harap ng stampede. Hindi ako papayag na may makatakas. Sabi ni Dustin na may ngiti sa labi. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang demonyong avatar sa lugar kung saan sumabog ang katawan ni Devil Ancestor Bale. Nasa kamay nito ang Diabolic Killing Needle. Dugo, laman, at buto ay lumulutang sa hangin. Na bumubuo ng isang bagay na katulad ng isang itim na karagatan. Ang mga alon ng sobrang nakakatakot na presyon ng enerhiya ay kumakalat mula rito. Ang enerhiyang nakapaloob sa katawan ng isang ninuno ng Diablo, kahit na nagkapira-piraso, ay isang bagay na hindi maisip. Kahit na ang isang dakilang pinuno ay kailangang maging lubhang maingat kapag lumalapit sa lugar kung saan naiwan ang laman at dugo. Ang pagkabigong maging maingat ay magreresulta sa matinding pinsala. Swoosh! Ang demonyong avatar ay nagpadala ng Diabolic Killing Needle sa dagat ng dugo at laman. Mabilis itong gumawa ng napakalaking lakas ng pagsipsip na patuloy na hinihigop ang lahat ng dugo at laman. Samantala, hinabol ni Dustin ang mga tumatakas na masasamang demonyo. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nakatuon sa apat na dakilang pinuno. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng apat na streak ng sword light. Naabutan ng mga guhit ng sword light ang apat na dakilang pinuno. Nang walang babala, tinusok nila ang kanilang mga ulo at dinurog ang kanilang espiritual na mga kaluluwa. Napakalakas ng liwanag ng espada T. Tuwang-tuwa nang marinig ang sinabi ni Dustin. Alam niyang handang ibalik ni Dustin ang mga miyembro ng kanyang clan sa Immortal Endworld. Agad niyang hinanap ang kanyang clan members. Makalipas ang halos kalahating oras, nagsimulang humupa ang hangin sa paligid ng demonyong avatar at ang Diabolic Killing Needle. Sa wakas, tumayo ang demonyong avatar at kinuha ang Diabolic Killing Needle. Oo, isa na namang matagumpay na pagbabago. Bulalas ni Dustin sa tuwa. Nararamdaman niya sa kanya na ang kasalukuyang kapangyarihan ng kanyang demonyong avatar at ang Diabolic Killing Needle ay tumaas ng husto. I wonder if I can fight against a sect ancestor with my strength. Ungol ni Dustin. Pero sigurado si Dustin na mas malakas ang fighting power ng demonic avatar kaysa sa sarili niyang katawan. Panahon na para kumita ng kayamanan. Ngumisi si Dustin. Ngayon, walang makakatalo kay Dustin sa Third Demonic World. Ang ikatlong demonic na daigdig ay palaging sinubukang paunlarin at palawakin ang sarili nito sa pamamagitan ng pagtakbo sa iba pang mga mundo. Nakakuha na sila ng hindi mabilang na mga kayamanan sa ngayon. Ngunit sa sandaling ito, ang mga kayamanan ay hindi na pag-aari sa Third Demonic World. Pag-aari na nila ngayon si Dustin. Maaari niyang kunin ang alinman sa mga ito sa kanyang kalooban. Hahanapin ko kung saan-saan. Bawat liwanag at anino. Para lang malaman at maibalik ang lahat ng mahalagang kayamanan sa Immortal Endworld. Habang idineklara niya ito,
Itinaas ni Dustin ang kanyang mga kamao at kinuyam ito ng may dedikasyon. Nagpatuloy si Dustin sa pagtakbo sa paligid ng Third Demonic World. Naghahanap kung saan-saan at kinuha ang lahat mula sa malalaking lungsod, tribo, pamilya, at sekta. Partikular niyang sinamsaman ang lahat ng kayamanang nakaimbak sa punong tanggapan kung saan nakapwesto ang 10 dakilang pinuno. Natagpuan din ni Dustin ang nakatagong diabolic na palasyo ni Devil Ancestor Bale at kumuha ng malaking bilang ng mga kayamanan sa loob. Gayunpaman, si Dustin ay isang taong may prinsipyo kahit noong ninakawan niya ang mga lugar na napili niya. Pipiliin niya ang mga makapangyarihan at mayayamang sekta, angkan, at organisasyon na hahabulin. At gayunpaman, hahayaan niya ang mga ordinaryong masasamang nilalang na iyon. The Second Demonic World of the Evil Abyss World. Mayroong isang madilim na fog na gumugulong sa ibabaw ng demonyong palasyo na itinayo sa kalangitan. Ang malagim na ambon ay nagpangangilabot sa lahat ng bagay sa paligid. Biglang lumitaw ang isang ulap ng masamang aura at lumipad patungo sa palasyo ng demonyo. At para maging mas nakakatakot ang mga bagay, isang napakasamang ulo ang binalot ng madilim na masamang aura. Ito ang pinuno ng Devil Ancestor Bale. Ang ninuno ng demonyo ng ikalawang demonic na mundo ay tinawag na Devil Ancestor na si Javier. At ang Devil Ancestor Bale ay may mabuting pakikitungo sa dating. Kaya naman, nagpa siya si Devil Ancestor Bale na lumapit sa kanya. Sa sandaling dumating ang pinuno ng Devil Ancestor Bale sa labas ng malademonyong palasyo ni Devil Ancestor Javier. Agad siyang nakita ng huli. Swish! Sa palasyo ng demonyo, isang higanting kamay ang humawak sa ulo ni Devil Ancestor Bale habang dinadala siya sa bulwagan. Bale, anong nangyari sa'yo? Tanong ng nagtatakang Devil Ancestor Javier habang nakatingin sa ulo ni Devil Ancestor Bale. Si Dustin naman. Nakapasok talaga siya sa Third Demonic World ko para patayin ako. Muntik na akong mamatay sa kamay niya. Javier, the Third Demonic World is entirely over now. Paos na sabi ni Devil Ancestor Bale na may matinding puot na nakapinta sa kanyang matatalas na mata. Ano ba? Ang Dustin ba mula sa Immortal End World na sinasabi mo? Bale, how could that mere nobody hurt you like this? Oh, I get it. Nakipaggrupo ba ang tatlong sekta na ninuno na nakipag-away sa iyo noong nakaraan? Ikaw. Hula ni Devil Ancestor Javier sa kanyang sobrang kaina-hinalang tono. Hindi. Dumating si Dustin mag-isa. He did this to me all alone. Sumagot si Devil Ancestor Bale na may sukdulang puot. Ngayon na ang kanyang ulo ay angsa. Masamang nilalang ay darating para sa akin. At, medyo pamilyar ang aura niya. Maingat na kinilala siya ng espiritual na sentido ni Dustin sa gitna ng pinakamaraming distansya sa pagitan nila. Siya nga, Javier. You old devil. Nanlamig ang mga mata ni Dustin nang malaman niya kung sino iyon. Naalala niya na maraming tao ang pinatay ni Devil Ancestor Javier noong nakaraan. Corpse World para tulungan ang Immortal End World na labanan ang kaaway nito. Hindi kailanman nakakalimutan ni Dustin ang gayong mga kalupitan. At kasabay nito, Bale siguro ang tumakas sa Second Demonic World. Tiyak na hiniling niya sa matandang demonyong ito na harapin ako. Ha! Naghahanap ako ng sekta na ninuno para subukan ang kapangyarihan ng demonyong avatar. At ngayon ito, paparating na ang matandang demonyo. Anong perpektong timing? Ang pag-iisip ng mga tao mula sa Immortal End World na walang awang pinatay ng Devil Ancestor Javier ay pumuno kay Dustin ng galit. Dustin, ibigay agad ang ating banal na kayamanan. Nang makita ang figure ni Dustin, hindi na nakapaghintay si Devil Ancestor Javier. Napaungol siya at mabilis na lumapit sa binata. Old bastard. Kanina pa kita hinahanap. Dead meat ka. Umungol din si Dustin at sumugod papunta kay Devil Ancestor Javier. Dalawang figure, na may kakilabot na lakas. Nasisingilan patungo sa isa't isa sa napakabilis. Saan man sila dumaan. Ang lupa ay yumanig ng husto. Sa itaas ng Third Demonic World. Mabilis na lumapit sa isa't isa sina Dustin at Devil Ancestor Javier. Huminto sila sa kanilang landas ng ilang daang kilometro lamang ang humiwalay sa kanila.
Ikaw talaga. Evil bastard. Malamig at malisyoso ang mata ni Dustin kay Devil Ancestor Javier. Ang mga kamay ng masamang nilalang na ito ay nababad sa dugo ng mga nasa Immortal End World. Ang mga kamay na iyon ay pumatay ng mahigit 100,000 nilalang. Naisip niya sa sarili, Dustin, ikaw na munting magnanakaw. Hindi ko inaasahan na ang nawawala nating sagradong sandata ang Diabolic Killing Needle ay mahuhulog sa iyong mga kamay. Ibigay mo agad ito upang ang iyong buhay ay maligtas. Kung hindi mo ito isusuko ngayon, baka mapilitan akong ibalik ka sa iyong lumikha. Sabi ni Devil Ancestor Javier. Mabagsik at seryoso ang boses nito. Tumindig ang Diablo na ninuno habang sumasayaw sa hangin ang kanyang mahabang maitim na pulang buhok. Nagpamalas siya ng kakila-kilabot na kapangyarihan. Matalas ang mga mata niyang matutulis na parang talam. Napakaraming puot at agresyon ang taglay nito. Ang hangin sa paligid niya ay sinakal na puno ng kanyang maitim na kapangyarihan. Masasabi ni Dustin na makapangyarihan si Devil Ancestor Javier. Baka mas malakas pa siya kaysa Devil Ancestor Bale. Paano mo nalaman? Nakita ko. Dapat itong matandang bastard na si Bale ang nagsabi sa iyo na mayroon akong Diabolic Killing Needle. Hindi niya dapat ginawa iyon dahil wala akong ibang pagpipilian kundi ang patayin ka ngayon. Panunuyan ni Dustin. Dustin, dapat kong aminin na nagtataglay ka ng ganoong kalaking lakas para sa isang taong kasing edad mo. Bihira ang mayroon ka, ngunit huwag kang masyadong mapagmataas. Bilang isang ninuno ng demonyo, isa ako sa pinakamalakas at pinakadakila sa sansinukob na ito. Sa atin, lahat ng iba ay nasa ilalim natin. Para silang mga langgam. Ikaw din. Nasa ibaba ko. Maaaring malakas ka. Ngunit para sa akin, ikaw ay walang iba kundi isang insekto. Gusto akong patayin ng langgam. Ang biro. Kaya, ibigay mo ang ating sagradong sandata. Si Devil Ancestor Javier ay nakatayong may pagmamalaki habang ang mga kamay ay nakapulupot sa likod niya. Baka sa mukha niya ang pagmamataas niya sa paraan ng pagtingin niya kay Dustin. Totoong-totoo na ang mga ninuno ng sekta ang pinakamakapangyarihang nilalang sa universo. Sila ay kabilang sa tuktok ng pyramid. Ninitian nila ang mga nilalang sa ibaba nila at pinaniwalaang mahina ang mga ito. Ang mga ordinaryong nilalang ay mga insekto lamang sa kanila. Para sa mga ninuno ng sekta, dapat bigyan sila ng respeto ng mga mahihina. Ngunit hindi iyon tatanggapin ni Dustin. Naniniwala siya na siya mismo ay isang kakila-kilabot na tugma sa anumang sekta na may maliliit na piraso na pumasok sa kanyang katawan, na nagbibigay sa kanyang mga kamay at paa ng mga kuko ng tigre na maaaring mapunit ang kalangitan sa mga laso. Pagkatapos, isang mahaba at itim na ahas ang pumulupot patungo sa ninuno ng Diablo. Napakahaba nito na kayang basagin ng buntot nito ang kawalan. Ngunit lumiit ito nang makapasok sa likod ni Devil Ancestor Javier, na nagbigay sa kanya ng buntot. Ang iba pang mga demonyong hayop ay nagsimulang bumagsak sa kanya. Ang bawat isa ay sumanib sa kanyang katawan hanggang sa siya ay napinsala sa isang kakaibang hugis. Ito ay isang misteryoso at makapangyarihang pamamaraan na pinagkadalubhasaan niya sa paglipas ng panahon. Siya ay naglakbay sa malayo at malawak na lugar upang kolektahin ang mga kaluluwa ng iba't ibang mga hayop at makuha ang mga ito sa kanyang sariling katawan. Magagamit na niya ngayon ang kanilang mga kakayahan upang gawin ang kanyang sarili na higit na hindi magagapi at walang katapusan na mas makapangyarihan. Siya ay nagbago sa kanyang pinakamalakas na anyo. Napakabilis ng kanyang metamorphosis, halos sa isang iglap. Siya ay naging isang halimaw na may ulo ng dragon, mga paa ng tigre, katawan ng demonyo, mga pakpak ng raptor at isang buntot ng ahas sa harap ng mismong mga mata ni Dustin. Sa panahon ng kanyang pagbabago, ang langit at ang lupa ay nasa kaguluhan. Ang dugong pulang kidlat ay bumakas sa kalangitan. Bumukas ang langit para bumuhos ang malakas na ulan. Nang humakbang pasulong ang halimaw. Nang inag ang lupa. Ang kapangyarihan ng halimaw ay tila napakalaki at walang kapores. Dapat kang igalang, Dustin, dahil pinilit mo akong kunin ang anyo na ito. Ngini siya ng halimaw. Malamig at walang awa ang kanyang tingin nang mapunta siya kay Dustin.
Akala mo ba matatakot mo ako sa pagiging halimaw mo? Halika nga dito. Mapapatay pa kita. Walang anumang palatandaan ng takot. Pumakbang pasulong si Dustin. Pumunta ka sa impyerno. Ang halimaw, na nagbagong anyo mula sa Devil Ancestor Javier, ay marahas na umungal at lumusab. Ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay naglalabas ng enerhiya. Kumukulo ang demonyong dugo. At ang napakalaking kapangyarihan ay mabilis na lumundag. Nagdilim ang mukha ni Dustin, na nagmula sa napakaseryosong ekspresyon. Nalaman niyang mas malakas ang kapangyarihan ng Devil Ancestor na si Javier kaysa dati. Okay, let me see your powers. Angal ni Dustin. Ang kanyang mga kamao ay natatakpan ng dalawang kaldero. Mabilis siyang sumugod sa halimaw. Matapos gamitin ang lahat ng uri ng lihim na kasanayan sa martial arts. Nagningning si Dustin na parang Diyos ng digmaan. Ang kanyang pisikal na lakas, espiritual na lakas ng pakiramdam, at kapangyarihan ng batas ay lahat ay ipinakita ng buo. Bang! Ang halimaw ay lubhang nakakatakot. Casual siyang sumugod. Nilaslas niya ang espasyo, at nabasag ang kawalan. Nag-iwan ng ulap ng alikabok sa loob ng radius ng espasyo. Bang! Tinubukan ni Dustin na suntukin ang halimaw. Ngunit nahuli ang kanilang mga kamay sa isa't isa. Nang magkabanggaan ang kanilang mga kamao. Napaatras si Dustin ng 100,000 milya ang layo. Ngunit sa isang hakbang pa lang, bumalik na si Dustin sa harap ng halimaw na Devil Ancestor na si Javier. Dahil sa kanyang tumaas na spatial power, si Dustin ay nagsimulang magkaroon ng paunang pag-unawa sa ilang mahusay na mga kasanayan sa paggalaw ng katawan na magpapadali para sa kanya na kumilos ng mas mabilis. Sa pamamagitan lamang ng isang pagwagayway ng kanyang kamay. Nagpakawala si Dustin ng isang stream ng matalas na liwanag ng espada na naglalaman ng enerhiya ng 6,000 kilos ng espada, na ipinadala ito patungo sa Devil Ancestor Javier. Biglang lumitaw ang isang pulang-pula na kalansay na napakalaki. Hawak nito ang Supreme Spiritual Pot sa kaliwang kamay at isang dugong pulang talam sa kanang kamay. Walang pag-aalinlangan. Inatake nito si Devil Ancestor Javier. Ipinakita rin ni Dustin ang kanyang pinakamalakas na lakas. Lahat ng uri ng lihim na kasanayan sa martial arts ay ipinakita. Bang! Ang demonyong avatar ay naglunsad ng mga nakakasakit na pag-atake sa sarili nitong. Ang itim na bakal na bar ay nabasag sa lupa, na naging dahilan upang gumuho ang buong lugar. Tila pati mga multo ay umiiyak ng naghi-hysterical dahil dito. Ito ang banal na kayamanan ng ating mundo. Habang nakatitig sa masamang karayom, nagliwanag ang mga mata ni Devil Ancestor Javier. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang isang tingin ng kasakiman. Ito ay akin. Umungol ang halimaw at agad na sinugod si Dustin. Patayin mo. Utos ni Dustin. Parehong si Dustin at ang malademonyong avatar na mabangis. Elf ng Devil Ancestor Javier's wasak na katawan ay malapit ng tumakas. Lumitaw si Dustin sa kanyang harapan at humarang sa kanyang daan. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ng matalim na liwanag ng espada ang putol na katawan. Dumating din ang demonyong avatar. Nahawak din ang diabolic killing needle. At binasag ang sirang katawan. Napasigaw si Devil Ancestor Javier sa sobrang sakit. Ang maliit na bahagi ng kanyang sirang katawan ay tuluyang nilamon ng diabolic killing needle. Kakapatay ko lang ng master na kasing kapangyarihan ng isang sect ancestor. Nagulat si Dustin. Si Devil Ancestor Bale ay wala sa kanyang pinakamabuting kalagayan. Nakaranas siya ng matinding pinsala noong lumaban siya kay Dustin noon. Ngunit, iba ang isang ito. Si Devil Ancestor Javier ay isang master na kasing husay ng isang sect ancestor at nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan at lakas. Ngunit ngayon, malungkot siyang napatay sa labanan gaano man siya kagaling at kalakas. Hindi man lang ginamit ni Dustin ang Eye of the Ghost Dome Ancestor. Kung ginamit niya ito, malamang nananalo siya ng mas mabilis at madali. Mula sa laban na ito, nagkaroon ng kumpiyansa si Dustin na labanan ang isang karaniwang ninuno ng sekta. Mahusay si Dustin sa labanan dahil sa lakas ng demonyong avatar at ng diabolic killing needle. Dustin, hindi kita papakawalan. Maghintay ka lang.
Biglang lumitaw ang isang ilusyon na itim na multo daan-daang libong milya ang layo. Angal nito kay Dustin sa sobrang sama ng loob. Ano? Joke ba ito? Buhay pa ba si Devil Ancestor Javier? Nanatiling nakatulala si Dustin habang nakatingin sa ilusyonaryong figure. Inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang madama at hanapin ang demonyong anino sa malayo. Nahanap niya ito at napagtanto na ito ay isang bangkos ng sirang kaluluwa. Pinag-isipan niya ito ng ilang oras at napagtanto na ito ay isang espiritual na avatar ng Devil Ancestor Javier. Sa sandaling maramdaman nito ang presensya ni Dustin. Galit na galit itong umungol sa kanya. Mabilis itong sumugod sa isang maliit na itim na whirlpool at nawala. Napangiti ng mahina si Dustin sa bilis ng pagtakas ni Devil Ancestor Javier sa eksena. Ngayon, hindi na siya natatakot kay Devil Ancestor Javier. Lalo na sa isa lang sa mga spiritual avatar ni Javier. Well, there's nothing for me to worry. Ang lakas ng Diabolic Killing Needle at ang demonic avatar ay tumaas ng husto. Nagulat at natuwa si Dustin nang maramdaman ang kanilang aura. Ito ay bahagyang dahil nalamon ng Diabolic Killing Needle ang karamihan sa dugo at laman na diwa ng Devil Ancestor Javier. Ngayong napatay ko na ang matandang Diablo na iyon. Maaari na akong pumunta sa Second Demonic World at maghanap ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Hindi ko makakalimutan ang katotohanan na pinatay ni Devil Ancestor Javier ang napakaraming tao ng Immortal End World. Ngayon ay makatarungan lamang na may nakukuha ako sa kanya. Aagawin ko sa kanya ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Pagkatapos magdesisyon, nagpadala ng mensahe si Dustin kay Solo. Inutusan niya itong maghanda para umalis sa lugar. Maya-maya, dumating si Solo kay Dustin. May kasama siyang grupo ng mga demonyong sumusunod sa kanya. Ang grupo ay hindi maliit. Halos libo-libo sila sa likod ni Solo. Karamihan sa kanila ay bata, matanda, may sakit at may kapansanan. Kaunti lang sa kanila ang tila malalakas at may kakayahan. Bilasan mo, mga tanga. Simula ngayon, si Leader Dustin na ang magiging master ng ating angkan. We must swear our loyalties to him. And promise to follow him until the end of the world. Tigaw niya sa mga taong nakasunod. Sa likod niya, mabuhay ang aming Master Dustin. Naghiyawan ang mga demonyong iyon. Sabay-sabay silang naglakad at yumuko kay Dustin. Kitang-kita sa mga nanlalaki nilang mga mata na sila ay lubos na namamangha. Alam nila ang tungkol sa kanya dahil sinabi na sa kanila ni Solo ang nangyari. Alam nila kung sino si Dustin at kung ano ang naabot niya. Sige, gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Ini-teleport ni Dustin ang lahat ng mga demonyong iyon sa Slave Tower. Gumamit siya ng kasanayan sa paggalaw ng katawan. At nagmamadaling umalis sa Third Demonic World. Sumugod siya sa Second Demonic World. Sa loob ng ilang sandali, gamit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan. Narating ni Dustin ang tarangkahan ng Second Demonic World. Nang makarating siya roon, inihanda ni Dustin ang kanyang sarili para sa mga laban sa hinaharap. Mabilis, nagawa niyang talunin ang lahat ng mga gwardya hanggang mamatay. At tumalon sa Second Demonic World. Kalahati. Sumugod si Dustin pagkatapos niyang makapasok sa Second Demonic World. Tumawid siya sa malalaking lungsod. Angkan at bahay ng mayayamang pamilya. Kung nakakita siya ng isang bagay na mahalaga, kinokolekta niya ang mga ito ng buong kasakiman. Sa bawat lumilipes na sandali, ang ikalawang demonic na mundo ay kumukulo sa takot at pangamba. Nagdudulot ng kaguluhan si Dustin saan man siya magpunta. Maliwanag sa karamihan ng mga demonyo na isang makapangyarihang tao ang pumasok sa kanilang mga tahanan. Siya ay naninira at ninakawan sila ng kanilang mga mamahaling ari-arian. Ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanila. Dito siya ipinanganak at lumaki. Ito ay isang bagay ng malaking kagalakan para sa ating buong mundo. Ngayon, kailangan natin siyang paglingkuran ng buong puso at tanggapin siya ng may sigasig. Kailangan tiyakin ninyong lahat na nakikita niya ang aming pinakamabuting kalagayan. Huwag kang magkamali. Tuwang-tuwang nagpahayag ang isa sa mga ninuno ng sekta sa lahat ng naroroon. Ang kanyang mga salita ay parang mga tagubilin na may kasamang babala. Oo, Ginoo.
Narinig siya ng ibang mga demonyo at naunawaan. Alam nilang kailangan nilang gawin. Sundin ang utos. Sa halip ay handa silang gawin ang lahat para salubungin si Devil Ancestor Thanos. Lumipas ang ilang oras habang naghihintay ang lahat na pigil ang hininga. Bang! Malakas na tunog na iyon. Ang lupa ay tila natama ng isang bagay na halos hindi na ito nagsimulang yumanig. Biglang nagulat ang malaking itim na altar. Ito ay naging kakaiba na ang buong espasyo ay naging napakabigat sa isang iglap. Dahil doon, tila kumikilos ang isang napakapangit na presyon ng enerhiya sa lugar na iyon. Oh, my God! He's here! Devil Ancestor Thanos is finally back. Sa sandaling marinig nila ito, lahat sila ay labis na kinabahan. Tabik silang makita ang kanilang paglilingkuran. Haha! Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang isang kaitakot-takot na tawa, na tila nanggaling sa malayong mundo. Lahat ng bagay sa mundo, kabilang ang lupa, hangin at kalawakan, ay nabalot ng ganap na kadiliman. May kung anong banta sa hangin sa paligid. Habang umaalingaw-ngaw ang kakaibang tawa, nagdulot ito ng panginginig sa mga tinag at puso ng lahat ng mga demonyong naroon sa lugar. Puff! Lumuhad silang lahat ng katutubo. Naramdaman nilang parang may nagtutulak sa kanila na gawin iyon. Isang hindi nakikitang kapangyarihan ang tila ng aapi sa kanila upang magpasakop. Ang presyon ay patuloy na naging hindi mabata. Napakalakas nito na kahit ang mga ninuno ng sekta ay hindi nakatiis. Nasa bingit na sila ng pagbagsak at sa huli ay napaluhod din sila. Kamangha-manghang. Ang lakas ni Devil Ancestor Thanos ay naging lubhang nakakatakot. Ang lahat ng mga demonyo ay nag-isip at tumingin sa isa't isa na may dilat na mga mata. Napuno sila ng takot at sindek habang naghihintay na makita ang pinakadakilang Devil Ancestor na si Thanos. Sa pagtawa, lumitaw ang isang may batik-batik na lumang light portal sa itaas ng altar. Kung saan dahan-dahang lumabas ang isang figure. Ang figure ay tila tao. Kumpleto sa lahat ng mga katangian ng isang katawan ng tao. Nakasuot siya ng itim na damit at may gwapong mukha. Ngunit kung titingnang mabuti, mas mapapansin na ang mukha ng figure ay mapatla at walang buhay. Na para bang may malubhang karamdaman. Haha, sa wakas nakabalik na ako sa Evil Abyss World. Napakasarap sa pakiramdam na bumalik sa aking bayan. Lumapag sa altar ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ibinuka ang kanyang mga braso. At huminga ng malalim. Dinamnam at nilasing niya ang sarili sa hanging nalalanghap niya. Maligayang pagbabalik, Devil Ancestor Thanos. Sa sandaling ito, ang lahat ng miyembro ng lahi ng demonyo sa paligid niya ay sabay-sabay na sumigaw. Well, matagal na. Si Devil Ancestor Thanos ay dahan-dahang tumingin sa mga demonyo sa paligid ng altar at tumango. I've been away for such a long time. May nangyari ba sa Evil Abyss World na kailangan kong malaman? Tanong ni Devil Ancestor Thanos. Sir, walang seryosong nangyari sa ating Evil Abyss World sa mahabang panahon ng iyong pagkawala. Hindi mula noong sinaunang panahon. Gayunpaman, mula nang umalis ka, lahat ng bahagi ng Evil Abyss World ay naging lubhang hindi magkatugma at magkaaway. Para na silang nagkalat na buhangin. Ngayon, ang reputasyon ng ating Evil Abyss World sa universo ay mas mababa kaysa sa Heavenly Palace. Devil Ancestor Thanos, bumalik ka sa tamang panahon. Sa iyong pamumuno, ang ating Evil Abyss World ay tiyak na magiging isang solidong kabuuan at muling bubuhayin sa universo. Tagot ng isang master na kasing kapangyarihan ng isang sekta. Well, hindi ito magiging mahirap na gawain. Ngayong nandito na ako, muli kong pagsasamahin ang Evil Abyss World. Oo nga pala, natukoy mo na ba ang kinaroroonan ng banal na sandata ng ating Evil Abyss World? Ang Diabolic Killing Needle. Tanong ni Devil Ancestor Thanos. Well, nataranta ang lahat ng demonyo sa paligid ng altar. Nagtataka kung bakit ang biglang nagtanong ang ninuno ng demonyo tungkol sa matagal nang nawala na banal na sandata. Wala pang balita tungkol sa banal na sandata. Devil Ancestor Thanos. Tagot ng isang demonyong master. Narinig mo na ba na mayroong 12 banal na puno sa ating universo? Tanong muli ni Devil Ancestor Thanos. 12 holy trees.
Ano? Nagkatinginan ang mga demonyong nakapalibot sa altar na may pagtataka sa mga mukha. Oo. Naalala ko ang balita na 12 banal na puno ang talagang lumitaw sa universo na ito. Nasa Ancient Forbidden Land sila. Tigaw ng isang demonyo. Pagkatapos, isinalaysay niya ng detalyado ang balita na ang lahat ng mundo ay nagpadala ng mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa sinaunang ipinagbabawal na lupain upang hanapin ang libingan ng Diyos. Sa wakas, natagpuan nila ang kataas-taasang banal na puno. At ang kataas-taasang banal na puno sa kalaunan ay inihayag ang imahe ng iba pang 11 banal na puno ng paisa-isa. Si Devil Ancestor Thanos ay tahimik na nakinig habang sinasabi ng demonyo ang lahat ng ito. That's good to know. Haha. You can never absorb and refine me. Livingston. You old piece of crap. I will refine you into nothing when I get my hands on you. Sa sandaling ito, sa hindi inaasahang pagkakataon, napasigaw si Devil Ancestor Thanos sa sakit. Bumagsak siya sa lupa, napaungol sa sakit, na para bang dinaranas niya ang isang bagay na dulot ng hindi kilalang puwersa o nilalang. Demonyo kang Thanos. Halos kalahating taon na kaming nag-aaway sa isa't isa at wala ni isa sa atin ang makakatalo sa isa't isa. Sa tingin mo, paano mo ako mapapadalisay? I am trying my best to pulverize. Ikaw. Isa pang boses ang lumabas mula sa katawan ni Devil Ancestor Thanos. Livingston. I will surely refine you to bits. Bumalik na ako sa mundo ko at kakainin ko ang maraming miyembro mula sa sarili kong uri para mapunan muli ang lakas ko. Hindi mo ako matatalo. Angel si Devil Ancestor Thanos. Ano? Ano ang nangyayari? Si Devil Ancestor Bale at Devil Ancestor Javier ay nalito at naramdamang may mali. Kayong dalawa, halika dito. Biglang sinunggaban ni Devil Ancestor Thanos si Devil Ancestor Bale at Devil Ancestor Javier. Pinasok ang mga ito sa bibig at ninuya. Maawa ka sa amin. Bakit mo kami gustong kainin? Parg. Ang dalawang demonyo ay napasigaw sa sakit at takot habang sila ay nilalamon at ninunguya ng Devil Ancestor Thanos. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Devil Ancestor Thanos at walang sinabi. In a split second, napakunot-noo siya at napalunok silang dalawa. Matapos lamunin ang Devil Ancestor Bale at Devil Ancestor Javier, tila lumakas ang kapangyarihan ni Devil Ancestor Thanos. Tumayo si Devil Ancestor Thanos. Livingston. Pagkatapos kong kumain ng maraming nilalang na katulad ko, hindi mo ako mapapantayin. Tisiguraduhin kong masisira ka. Bukod pa rito, ang banal na sandata, ang diabolic killing needle at ang 12 banal na puno at ang treasure troves ni Peterson the Daoist Ancestor ay lahat ng pag-aari ko. Well, at ang taong iyon na nagngangalang Dustin. Tama ba? Kapag nahanap ko siya, ano man ang mayroon siya, lahat ay magiging akin din. Bulong ni Devil Ancestor Thanos. Noong panahong iyon, naka-cross-legged si Dustin sa barkong pandigma patungo sa Immortal End World. Naalala niya ang kanyang mga karanasan sa Evil Abyss World at natuwa siya sa alaalang iyon. Marami na akong naipon sa pagkakataong ito. Bulong niya, ang kanyang demonyong avatar at ang diabolic killing needle ay naging mas malakas. At naniniwala siya na ang kanyang demonyong avatar ay maaari ng makipaglaban sa mga ninuno ng sekta. Marahil ay natalo pa ang huli. Bukod dito, nasugatan niya ang parehong Devil Ancestors Bale at Javier. Na halos patayin sila. Sa pagkakataong ito, naisip niyang ipaghiganti niya ang pagkamatay ng mga buhay na nilalang ng Immortal End World. At dahil doon, natuwa siya, habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Ilang daang space ring ang lumipad at lumutang sa kanyang harapan. Ang mga singsing na iyon ay naglalaman ng mga samsam na ninakawan ni Dustin mula sa pangalawa at ikatlong demonic na mundo. Ang bawat isa sa kanila ay ganap na puno ng mga kayamanan at armas. Dahil sa pagmamadali niya, hindi na nagkaroon ng panahon si Dustin na bilangin sila noon. Kaya ngayong nagkaroon siya ng pagkakataon. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang mga nilalaman sa loob ng space rings. Mukhang malaki ang yaman ko.
Mahigit 10 beses ito kaysa sa lahat ng kayamanan natin sa Immortal End World. Laking sorpresa ni Dustin matapos tingnan ang mga kayamanan sa mga singsing. Naniniwala siya na ang kapalarang ito ay makabuluhang magpapahusay sa Immortal End World at tutulong sa patuloy na pag-unlad nito. Habang pabalik si Dustin sa Immortal End World, may iba pang nangyayari sa 18th Demonic World of the Evil Abyss World. Isang malaking bilang ng malalakas na masasamang nilalang ang sumugod sa ika-18 demonic na mundo. Lahat sila ay nasa 8th Evil Energy Realm o mas mataas. Inutusan sila ni Devil Ancestor Thanos na magmadali sa ika-18 demonic world. Kung sino man ang maglakas loob na suwayan siya, personal niyang papatayin sila sa lugar. At sa kasamaang palad, walang sino man sa buong Evil Abyss World ang may kakayahang labanan o kalabanan siya. Ang mga hindi naruroon ay hindi nakarinig tungkol sa utos dahil nasa labas sila ng Evil Abyss World noong panahong iyon. Sir, sa madilim na pulang lupain ng ika-18 demonic na mundo, lahat ng malalakas na masasamang nilalang sa paligid ng isang malaking altar ay yumukod ng may paggalang kay Devil Ancestor Thanos. Sa pagtingin sa kanya at naramdaman ang kanyang nakakatakot na aura, ang lahat ng masasamang nilalang, kabilang ang mga maaaring maging kapantay ng isang sekta ni Nuno, ay nagulat at natulala mula sa Devil Ancestor Bale at Devil Ancestor Javier. At mula noon, nangongolekta na siya ng bakas ng spiritual soul aura ni Dustin. Kaya naman agad niyang natiyak na ang lalaking nakaupo sa barkong pandigma ay walang iba kundi si Dustin. Tabik na simulan ang kanyang plano. Si Devil Ancestor Thanos ay gumawa ng hakbang patungo sa Dustin. Samantala, nakaupo pa rin si Dustin na walang pakialam sa barkong pandigma. At sa hindi malamang dahilan, hindi niya maiwasang kiligin. Isang ginaw ang gumapang sa kanyang gulugod. At naramdaman niyang may mabigat na nilalang na matamang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang naramdaman ang papalapit na panganib na papalapit ng papalapit. Agad na inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang paligid sa loob ng daan-daang libong milya sa paligid. Gayunpaman, wala siyang nakitang kakaiba. Sa kabila nito, mas lalong hindi siya mapakali. May masamang mangyayari. I can feel it, naisip ni Dustin. Medyo naalarma. Kaya naman, agad niyang pinaikot ang barkong pandigma at lumipad palayo. Ayaw niyang malagay sa gulo ang Immortal End World. Kaya agad niyang napagdesisyonan na huwag munang bumalik sa kanyang mundo pansamantala. Ang batang ito ay medyo sensitibo. He was able to perceive my presence. Sabi ni Devil Ancestor Thanos na may paghanga habang nakatingin sa direksyon ni Dustin. Daan-daang libong milya ang layo niya sa barko. Pero naramdaman pa siya ng binata mula sa malayo. Mas lalo siyang na-curious. Iginalaw niya ang kanyang katawan at lumutang sa tabi ng barkong pandigma ni Dustin. Sa loob ng sasakyang pandagat, naramdaman ni Dustin ang panibagong lamig sa kanyang gulugod. Nararamdaman niya na sa wakas ay malapit na sa kanya ang isang mabigat na puwersa. Naghihintay na magdulot ng kaguluhan. Nang mabilis na lumabas si Dustin sa barkong pandigma, nakita niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na damit na nakatayo sa ilalim ng mabituing kalangitan. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at walang malasakit. At walang makapagsasabi ng kanyang iniisip o kung ano ang kanyang nararamdaman. Siya ay may perpektong poker face. Ang creepy aura na kanina pa naramdaman ni Dustin ay nagmumula sa kanya. Ikaw ba si Dustin? Casual na tanong ng middle-aged na lalaki kay Dustin. Oo ako. Sino ka? Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tinuri ni Dustin ang medyo may edad na lalaki mula ulo hanggang paa. Gayunpaman, naramdaman niyang may humaharang sa kanya at hindi siya makapagbigay ng impresyon sa kanya. Ako si Devil Ancestor Thanos mula sa Evil Abyss World. Naiintindihan ko na mayroon kang diabolic killing needle na isang mahalagang relic mula sa aking lahi. Narinig ko rin na mayroon kang 3 mahalagang banal na puno sa Immortal End World. Maaari mo ring ibigay ang mga ito sa akin ngayon. Kung ayaw mo nang hindi kinakailangang pagdanak ng dugo. Ang Devil Ancestor na si Thanos ay nagsalita sa malamig at hiwalay na tono ng boses na naging malinaw sa lahat na hindi siya niloloko o isang lalaki. Be defied.
Sanay na siya sa lahat ng ginagawa niya at hindi niya inaasahan na may labag sa kanyang kalooban. Sabi mo Devil Ancestor Thanos ka diba? Ibig sabihin, ikaw ang pinuno ng ika-18 demonic na mundo mula sa Evil Abyss World. Namutla si Dustin. At halatang napalunok. Tinusubukang lunokin ang laway na nakatusok na ngayon sa kanyang windpipe na parang isang malaking patatas. Ngunit ang kanyang bibig ay parang tuyo na parang disyerto. Matagal nang narinig ni Dustin ang tungkol sa Devil Ancestor Thanos. Ayon sa alamat, siya ang pinakamakapangyarihan at pinakakinatatakutan na nilalang sa Evil Abyss World. Era ago, matagumpay niyang pinag-isa ang Evil Abyss World sa isang pag-alit na pagkuha. Kinokontrol ang buong universo at nakipagkompetensya sa kilalang pinuno ng Heavenly Palace. Nahulaan agad ni Dustin na dumating siya para sa Diabolic Killing Needle. Ang Diabolic Killing Needle ay isa sa mga kayamanan mula sa Evil Abyss World. Tila naaakit nito ang atensyon ng lahat ng demonyo. Mahina man o malakas, lahat sila ay gustong angkinan ito. Gayunpaman, paano maibibigay ni Dustin ang napakalakas na sandata? Ito ay isa sa kanyang pinakamahalagang ari-arian na nagkataon na siya rin ang pinakamakapangyarihang kayamanan at hindi siya handang makipaghiwalay dito anumang oras sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, sir. At saka, lahat ng pag-aari ko. Kinita ko at nanalo ng patas. Sa pamamagitan ng sarili kong pawis at lakas. Paano mo aasahan na ibibigay ko lang ito sa iyo? Gumalaw si Dustin gamit ang kanyang bodily movement skill at agad na nag-activate ng Burst of Speed. Tulad ng isang bahid ng magaan na usok, agad siyang umatras ng ilang daang libong milya pabalik. Ito ang pinakamabilis na bilis na naabot niya sa ngayon. Pagkatapos, isinaaktibo ni Dustin ang kanyang spatial power na handang tumakas sa magulong kawalan. Ha! Ikaw ay isang mapanlikhang binata. Gayunpaman, kasamaang palad. Ang iyong diskarte ay walang silbi. Tasan sinukob na ito. Napakakaunting mga tao ang makakatakas mula sa ating lupain. Ito ay talagang isang mahiwagang kayamanan na ibinalik ng demonyong Diyos mula sa tunay na lupain ng demonyo. Noon, sa tuwing hawak ito ng demonyong Diyos, matagumpay niyang natalo. Nilulupig at naaalipin ang lahat ng demonyo. Mula noon, walang nang ahas na suwayan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan ko ito. Ito ay tiyak na hudyat na muli akong babangon. Gamit ang Diabolic Killing Needle sa kanyang kanang kamay. Tuwang-tuwa ang Devil Ancestor Thanos. Sa sandaling iyon, sa kanyang tiyan, ang katawan ng demonyong avatar ay binalot ng malaking masa ng itim at malagkit na likido. Nakasing unti-unting nasusunog ng asido at kinakain ang katawan nito ng pira-piraso. Kahit na ang demonyong avatar ay nahirapan ng husto, wala itong silbi. Nakakatakot ang lakas ni Devil Ancestor Thanos. Gamit lamang ang kanyang pisikal na kapangyarihan. Matagumpay niyang nasugpo ang demonyong avatar. Mayroong isang espiritual na kaluluwa sa ulo ng demonyong avatar. Ito ay isang kopya ng espiritual na kaluluwa ni Dustin. Ito ay sa pamamagitan ng espiritual na kaluluwa na si Dustin ay nagdidirekta at nagbibigay ng mga utos sa demonyong avatar kung ano ang gagawin. Ngayon ang espiritual na kaluluwang ito ay nakulong din sa tiyan ng Devil Ancestor Thanos. Tinubukan ng espiritual na kaluluwa na tumakas mula sa tiyan ni Thanos at bumalik sa katawan ni Dustin. Ito ay dahil malapit itong konektado sa orihinal na espiritual na kaluluwa ni Dustin. Kung ito ay nawasak, ito ay magiging sakuna. Ang orihinal na espiritual na kaluluwa ni Dustin ay masasaktan at mawawasak pa nga. Kaya naman, nais ni Dustin na bawiin ito para sa kapakanan ng pagprotekta nito at sa kanyang sarili. Gayunpaman, mayroong isang pumipigil na kapangyarihan sa loob ng tiyan ni Thanos, na hindi lamang pinigilan ang demonyong avatar, ngunit kinokontrol din ang espiritual na kaluluwa ni Dustin. Walang paraan para makatakas. Haha, walang kwenta ang espiritual na kaluluwa mong patuloy na nahihirapan. Hindi ito makalabas sa tiyan ni Thanos kahit anong pilit nito. Nang ang espiritual na kaluluwa ni Dustin ay lubhang nahihirapan. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Sinong nandyan? Ang espiritual na kaluluwa ni Dustin at ang kopya nito ay pinag-isa.
na nagbibigay sa kanya ng kakayahang madama ang anumang nangyayari dito. Haha, nahuli ka na ng demonyong ito. Boy, you are doomed. Panunuya ng may-ari ng boses. Who the hell are you? Nakikipagsabuatan ka ba sa demonyo? Naikuyom ni Dustin ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nakikipagsabuatan sa demonyo. Niloloko mo ba ako? Sa pinakamatagal na panahon, nilalabanan ko ang demonyong ito. Ang pagnanais niyang sirain ako ay kasing tindi ko rin. Ang aming damdamin ng pagkapuot sa isa't isa ay magkapareho. Kami ay mortal na magkaaway. Ngunit hindi madali para sa sino man sa atin na manalo sa laban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtip siya sa kaliskis sa pamamagitan ng pagkain ng maraming nilalang sa kanyang lahi upang palakasin ang kanyang lakas sa maikling panahon. Malupit siguro. Agad siyang naging mas makapangyarihan kaysa sa akin at tuluyang natalo ako. Tulad mo, ang buhay ko ay wawakasan ni Thanos. Boy, we are in the same boat. Ang may-ari ng boses ay parang malungkot. Nasaraan ng loob sa kung paano siya nawala ng kakayahan ng kanyang kaaway. Nang malaman niya na ang lalaking ito ay nakipag-away laban sa Devil Ancestor Thanos at hindi siya nagawang talunin. Ito ay sumabog sa isip ni Dustin. Alam niya na talagang kakila-kilabot ang lakas ng Devil Ancestor Thanos. Siya ay dapat na isang hindi kapani-pani walang magsasaka kung siya ay nakikipaglaban sa Devil Ancestor Thanos sa mahabang panahon. Napayuko si Dustin habang isinubsob ang sarili sa mga iniisip. Nakakunot ang kanyang noo sa pagmumuni-muni. Sa huli, tinanong niya, Sir, dahil napakalakas mo, mayroon ka bang ideya kung paano makatakas? Inaasahan niyang sumagot ang boses. Maaaring ito na ang huling pagkakataon ni Dustin. Natural na isipin ni Dustin na ang isang maimpluwensyang figure tulad ng may-ari ng boses ay nagawang tulungan siya sa hindi magandang sitwasyon. Tulad ng Devil Ancestors Bale at Javier. Pareho silang matagumpay na nakatakas sa kamatayan sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga lihim na kasanayan sa mga pinakamahalagang sandali. Ang mga tunay na makapangyarihan ay laging may sariling paraan upang sorpresahin ang kanilang mga kaaway. Sa bilis na ito, magiging napakahirap. Umiiral lang ako bilang ulap ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa ngayon at lihim akong nagtatago sa loob ng katawan ni Devil Ancestor Thanos. Imposibleng makatakas ako ngayon. Bagamat, mayroon akong plano na maaaring magpahirap din sa kanya. Maaari kong gamitin ang mga labi ng aking lakas at pasukin ang kanyang soul sea at paputukin ang aking sarili doon. Kung magtagumpay ako, mamamatay ako kasama ang kanyang espiritual na kaluluwa. Gusto niya akong mamatay. Pagkatapos ay, kamatayan. I shall give him. I'll never stop making him pay even until my last breath. With my death, he will go down with me. Ang kanyang galit ay lumabas ng mas mabilis kaysa sa magma at mapangwasak. Halatang nagpupursige siyang alisin ang kanyang kaaway. Gayunpaman, napakaliit ng pagkakataon na magtagumpay ako. Ang boses ay napabuntong hininga sa pagkabigo. Hindi ko ito magagawa maliban kung may pagkakataon na magambala siya at malito. Para magkabisa ito, kailangan ko siyang mahuli. Bantay, pag-iisip ng lalaki. Para ma-distract sandali ang Devil Ancestor Thanos. Hinaplos ni Dustin ang kanyang baba. Ang buong mabituing kalangitan ay lumabo. Na parang nabalot sa walang hanggang kadiliman. Nanlaki at lumiliwanag naman ang mata sa gitna ng mga kilay ni Dustin. Sa sandaling sinalubong ng mga mata ni Devil Ancestor Thanos ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor. Natigilan siya. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Naramdaman na lang niya na ang kakaibang mata sa gitna ng mga kilay ni Dustin ay nagbibigay ng isang kakila-kilabot na kapangyarihang lumalamon. Na mahigpit na humawak sa kanyang espiritual na kaluluwa at malapit na itong hilahin. Isang ginaw ang bumangon sa puso ng ninuno ng demonyo. Ano ba? Galit siyang umungol. Sa maikling sandaling ito, ang kanyang atensyon ay ganap na nasa mata ng Ghost Dumb Ancestor. Habang siya ay abala dito. Isang hindi napapansing gintong liwanag ang sumugod sa kanyang soul sea. Pagkatapos, biglang lumaki ang gintong liwanag. Ito ay naging isang nagniningning na Daoist.
Hawak ang espiritual na kaluluwa ng Devil Ancestor Thanos. Ang dawas na ito ay ang espiritual na kaluluwa ni Livingston. Masyadong mabilis ang galaw ni Livingston. Dahil siya ay nasa parehong antas ng ninuno ng demonyo. Mayroon siyang sariling makapangyarihang mga lihim na kasanayan. Nang malaman ni Devil Ancestor Thanos ang nangyari. Uli na ang lahat. Hindi pa pala nasa Syra ang iyong espiritual na kaluluwa. Livingston, nagtago ka na sa aking katawan sa lahat ng oras na ito. Magkahalong galit at takot ang naramdaman ni Devil Ancestor Thanos sa loob niya. Haha, totoo yan. Hindi ako mamamatay hanggat hindi ka papatay. Ngayon, sabay na tayong pumunta sa impyerno. Tumawa ng nakakatakot si Livingston. Habang ipinahayag niya ang kanyang inis sa kanyang kaaway sa huling pagkakataon. Tinunog niya ang kanyang espiritual na kaluluwa. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumalat ang isang kakilakilabot na enerhiya ng pagkawasak sa Soul Sea of Devil Ancestor Thanos. Bastos ka! Sa sandaling napagtanto niya na sinadya ni Livingston na ibaba siya kasama niya. Naalarma siya at natakot at kumulog siya ng malakas. Huli na, matagumpay na natawa si Livingston. Pagkatapos, sa wakas ay bumaling kay Dustin. Tinabi niya, Paulum, Dustin. Ito ang mga huling salita ni Livingston.